Yo, what's up guys? So in this video, out muna tayo sa motorcycle na content. Dala ko ngayon itong si Aurora, yung GAC GS3 natin, M-Zoom R-Style. Okay, so marami kasing nagtatanong sa fuel consumption, kung ano-ano pang details tungkol sa kotse na to. So ngayon, papunta kami sa Baguio and nandito kami ngayon sa Petron Marilao. CR lang sila and saktong-sakto inaantay namin yung kapatid ko. Yung kotse niya is Geely Coolray. Okay, so yun yung parang dalawang main brand na pinagko-compare ng mga gustong bumili ng sasakyan and may mga nagtatanong din sa akin. Eto, kukunin ko tong chance na to para gawin na tong vlog na to, yung fuel consumption at the same time yung difference niya sa consumption kay Coolray. Magpo-full tank kami ditong dalawa and then reset namin parehas yung trip meter. And pagdating sa Baguio, check natin yung consumption. Tapos ganun din pagpabalik. Yun, sa fuel consumption lang tayo focus, tsaka sa performance versus dun sa Geely Coolray. Sasabay na natin. And yun, inaantay ko lang din si Utol. Pag dumating siya, yan, videohan ko ng side by side yung Coolray tsaka itong GS3. And isa pa pala guys, habang inaantay natin siya, singit ko na rin, baka may magtanong saang dealer ako and kung marirecommend ko ba. Dealer ko is GAC Angeles, pero currently located siya sa San Fernando and eventually alam ko magmo-move sila sa Angeles, Pampanga. Yun, less than 1 month, I think 3 weeks dumating yung, or 1 month yung ORCR and then sumunod din agad yung plate number. So mabilis lang, mabilis yung process sa kanya and mabait yung agent natin doon, si Sarah. Kung kukontakin nyo sa Facebook, yan, GAC San Fernando or GAC Angeles, yan. Hanapin nyo lang si Sarah. Lalagay ko dyan sa description. Guys, andito na si Utol. Sana magkatabi na silang dalawa. Yan. So, Coolray, top of the line. And then dito tayo sa kabilang angle. Yan, GS3 R-Style. Ayan, kaya na humusga. So guys, yan sa capacity. Okay, parehas puno. Ayan. Reference. Upo ka boy. Reference. Okay, next. Mas mababa daw. Ayan. Mas mababa daw, mas mababa. Mas mataas na yung upuan dito. Okay guys, so yun, ano lang, quick side by side lang and alis na kami kasi medyo late na rin. So, let's go to Baguio. And magagas na rin kami, tapos reset namin. Tapos doon na lang natin compare pagdating doon. So guys, update. 74 kilometers na yung nababiyahe natin. And ganito kaluwag yung traffic. Yan, all green tayo sa maps. Tapos 75 kilometers yung natakbo natin mula nung nag full tank tayo. Ito yung fuel consumption natin ngayon. Yan, 5.9 liters per 100 kilometers. Hindi ko pa na-check yung sa Utol ko kung ilan na yung consumption niya. Hindi ko kasi makontak, walang signal. So mamaya na lang sa stopover, check natin yung consumption natin, actual sa kanya tsaka yung sa akin. Okay, yun lang. So guys, first stop over dito pag exit ng TPLEX dito sa yan, KFC. So
Ayan si GS3, si GCR. Okay, so fuel consumption tayo. Ayan, di pa namin pinapatay. So yan, 173, 6.2 liters per 100 kilometers, 2 hours na biyahe. Okay, pure comfort mode yan. Okay, so doon naman tayo sa kabila. So dito kay Coolray, lapit mo nga yung susi, boy. Okay, average fuel consumption yan 6.8 liters per 100 km. So same lang yung pacing namin ng takbo. And yan, mas mataas siya ng 0.6 siguro, 6.1 ata yung sa M-Zoom. Yun yung difference dito sa first stopover namin sa end ng T-Flex. So yun lang guys, pahinga muna natin yung makina and then kain muna tayo. Hi babe. Yan. At yung pala, bale tatlo yung sakay dito sa M-Zoom and then tatlo din sila dito sa Coolray. So parehas na parehas lang naman, pati yung load. Ngayon tingnan natin yung consumption natin nung umakyat tayo dun sa mga uphill na mismo, simula dun sa T-Flex exit. Okay, so yun. Hindi ko nakunan. Meron to kaninang current memory, yung from pinatay ko siya hanggang dito. So dun yung sa may T-Flex, yung stopover natin kanina, and umabot to ng around hanggang dito 11.2 liters per 100 kilometers. Okay, so yun yung consumption natin do sa uphill na hanggang dito. And yung average natin, so from 6.2, ayan, umabot na siya ng 7.2, 209 kilometers. And 3 hours and 33 minutes na biyahe. Okay, so pure comfort pa rin yung ginamit natin. Hindi tayo nag eco and sports. Okay, so smooth lang yung biyahe, walang traffic. So ngayon lipat naman tayo doon sa kabila sa Coolray. Check natin kung nakasave pa yung current memory niya, yung from T-Flex exit hanggang dito. Check natin and check din natin yung average. So yun guys, andito tayo ngayon sa Coolray. Sorry sa video ko kung medyo madilim kasi nga gabi na kami dumating. Ayan, 11:30 na. And para lang magawa ko na tong video na to, and then pa na yung bagong video naman ulit tayo bukas. Okay, mag side by side ulit tayo pag may nahanap tayong magandang spot na pwedeng parking na magkatabi. Consumption ni Coolray. So sa average niya, so parang same pa rin. Parang same pa rin nung tinaas nung sa atin. So ito naman from 6.8 naging 7.8, yung sa atin 7.2, tama ba? Current, so nawala, hindi niya na save yung current, and tinanong ko si Utol, hindi niya rin na check to. So feeling ko mga ganun din kasi yung average naman is naging parehas lang. So distance to empty is 283, and yun yung sa kabila nakalimutan ko tingnan. Play nyo na lang ulit para makita nyo. So ito yung distance to empty natin. Comment nyo nga kung ilang litro ba tong Coolray and ilang litro din yung M-Zoom. Okay, so hindi ko kasi maalala, alam ko 45 liters pa or 50. Hindi ko alam kung same nito, pero yan yung distance remaining nito. Same kami ng pinaggasan and same full tank. Automatic lang para patas lang, walang, hindi na nag-add. Alright, so yun na lang muna para sa gabing to, and bukas hanap tayo ng magandang spot para sa side by side. Guys, andito tayo ngayon sa may botanical garden doon. Tapos sabay na sabay lang yung start, sabay lang pinapatay, sabay lang din kami nag-idle. Talagang pinagsabay namin lahat. And ito yung fuel consumption natin, yung average as of now. Okay, 222 km, 7.9 liters per 100. Tapos yung distance remaining 306. Okay, naman tayo sa Coolray. Okay, shout out boss.
Okay, 8.8. Tapos, yung ano mo ba, yung remaining distance, 226. So yun, side by side ulit tayo sa magandang view. Okay guys, nakababa na tayo ng Baguio, update ulit. Tapos magpo-full tank na kami bago pumasok ng T-Flex. So same lang, automatic ulit. Tapos naggas na rin si Cool Ray. Nasaan na sila? Ayun, makikita nyo doon. Yun, reset namin. Tapos pagdating doon, or tanungin ko na siya kung ilang litro yung kinarga niya, para makita natin yung difference kung ilang litro yung na-consume niya, ilang liters yung na-consume ko para sa actual, hindi dun sa computer na ano lang. Kaya tanong natin. Okay, consume natin is yan, 30.32 liters. Automatic lang yan. Ngayon, tanongin natin si Cool Ray ilang liter. Ito pala yung total natin, yan, 293. Tapos reset na natin ulit. Okay, so 571 din yan nung nag full tank tayo last. Alright guys, so ito yung computer based na fuel consumption natin para sa dalawang sasakyan. Convert na rin natin, para kay MZoom 10.7 kilometers per liter and kay Cool Ray is 9.5 kilometers per liter. Dito nga pala sa test na to is parehas lang kami naka normal mode, okay? Yung comfort mode na to, ito na yung pinaka normal mode ni MZoom kasi meron pa siyang eco and then comfort. So hindi kami nag eco parehas, kaya normal lang. And ito naman yung actual computation natin para sa fuel consumption. Si Cool Ray naka 34.47 liters siya. So kinompute natin 293 divided by 34.47. Ayan, 8.5 kilometers per liter. And then sa computer 9.5 lang. Okay, so sa actual mas magastos siya nung kinompute natin. And then para kay MZoom same, 9.6 kilometers per liter, and then sa actual 10.7. Mas magastos din siya kumpara dun sa computer lang ng sasakyan mismo. So yun, para sa mga nagtatanong, sana makatulong tong video na to. And yan, masawa ko. Mga anak. Yun lang guys, thank you for watching, and kung may tanong pa kayo, comment nyo lang dyan, tatry ko sagutin. Peace out.